Good morning mga kabig, mga katoto. Kumusta po ang bawat isa? Naway tayo po ay nasa mabuting kalagayan na ha. So lagi hong mag-iingat ang paalala ni Kabig at Katotong Kalbo. Okay po ba? So mga kabig, mga katoto ha, in fairness ha, sa ating PBBM, ako po ay nagpapasalamat at isa na po ako doon sa nakinabang. For the first time ay nakinabang po ako doon sa bigas na sinasabi nila na ipinagmamalaki nilang 20 pesos. Ano ho? At natutuwa ho tayo dahil na-release yung aking renewal ng aking solo parent ID, kung kaya't isa po tayo doon sa mga nakinabang ng 20 pesos na bigas. At kahapon nga po ay matyaga ho tayong pumila para nga po makabili at matikman natin kung ano ba itong klase ng bigas na ito. So far, pinapayagan ho kami na kahapon makabili ng at least 10 kilo ang bawat isa. 10 kilo ang bawat isa. So ibig sabihin, kung 20 pesos po niyan, so 200 ang akin pong nagastos para po sa 10 kilo. Pero sa akin po ay malaking bagay na po yan. Bakit? Bumibili po ako ng bigas na regular na sinasaing ko, 2 kilo, sa yung tig 38. So magkano po yan kung tig 38, that is 76, 2 kilo bigas, ay 1.5 araw po namin sa ingan yan. So medyo mabigat siya. Samantalang itong tig 20 pesos na bigas ay sa 200, sa 100 mo ay may 5 kilo kang mabibili. Sa 38, mayroon ka lang mga 2.5 or 2.6 na kilong bigas. So ang laki ho ng diferensya. Kaya malaking tulong po ito sa mga talagang nangangailangan, na sektor ng pamahalaan na kailangang kalingain, kailangang lingapin, dahil itong sektor pong mga ito ay talagang masasabi nating nasa laylayan, di ba? So ang sektor po ng mga solo parents ay isa po dyan sa mga benepisyaryo na upang makabili ng bigas. Siyempre, ang atin pong mga senior citizens, na wala naman pong ibang inaasahan kundi ang kanilang natatanggap na ayuda mula sa NCR at sa lokal na pamahalaan kung mayroon. At siyempre, ganun din po yung ating mga PWD. So far, ito yung mga regular na nakakapag-avail ng 20 kilos per kilo. Pero kung hindi po ako nagkakamali, ang mga drivers ay nakaka-avail din po nito. At siguro ang iba pang mga sektor na talagang walang-wala upang siyang unang makabili nitong ating bigas na noong eleksyon pa ipinangako ng ating PBBM. At sa awa ng Diyos ay sabi ko nga, ako po ay nagpapasalamat na isa po ako doon sa nakinabang nung 20 pesos na yan, ha? At syempre sabi ko nga, kung dapat pasalamatan ay pasalamatan, dapat purihin ay purihin, ang dapat punahin ay dapat punahin, di po ba? So since ito po ay maganda, at naipatupad na, ay dapat ho nating pasalamatan. Pero may pero po dyan, kasi ilang sektor lamang po ang nakikinabang sa ngayon. Dapat ay hindi lamang po pili, at dapat hindi lamang po sa ilang lugar, kundi dapat ito'y ikalat sa buong Pilipinas, na wala hong pinipili kung sino ang bibili o makikinabang nung 20 pesos na bigas na yan, mga kabig at mga katoto. So, alam ko naman na syempre hindi po titigil ang ating PBBM dyan kung papaano, saan
At anong diskarte upang nang sa ganun ang lahat ng mamamayan ay makinabang at kung paano ito isusustain. Yun po ang magiging problema dyan. Paano isusustain na wala hong magsasakripisyo. Dahil alam naman po natin, siyempre, na kung gaano po ay nako, lanta ay nako, oo, nanaway hindi po pagsamantalahan ng mga negosyante kung papaanong, di po ba? So ang atin lamang po, ang saga ng atin mga kabig, mga katuto, ay dapat hindi lamang po iilan ang makakinabang dito. Dapat lahat, walang pipiliin. Ano po? Well, ako naiintindihan ko dahil siyempre yung kanyang priority no ng gobyerno na siya munang dapat makinabang, makabili nitong 20 pesos na bigas na ito mula sa NFA ay itong talagang mga nasa laylayan, itong mga sektor na talagang nangangailangan. Ano ho, okay po yan. Okay po yan. Pero mas mainam ho, mga kabig, mga katoto, na lahat, ano ho, hayaan natin ang iba kung talagang ayaw nilang bumili ng NFA kasi afford naman nilang makabili ng mas mahal na bigas, hayaan natin. Pero ang sinasabi natin, dapat open po ito sa lahat ng tao. Mayaman man o hindi. No ho, nasa kanya, option na po niya yan kung siya po'y mag-a-avail doon po sa bigas na sa kasalukuyan ay nararamdaman pa lamang po ng iilan. Okay? So alam po natin na hindi po titigil ang ating PBBM, ang gobyerno na gumawa ng mga kaparaanan kung paano po ito isusustain, kung paano po ito kakalat sa buong Pilipinas, kung paano po makikinabang ang lahat. Tama po ba mga kabig, mga katoto? Ano ho? So ito dapat ang i-priority. Ano ho, na sa pamamagitan man lamang po ng bigas na ito, basic commodity. Ano ho, di bali na hong walang ulam, basta may bigas. At maganda nga po, dahil itong klase ng bigas, kasi kung hindi po ako nagkakamali, mga katoto, mga kabig, no, ako po'y maliit, uso na ho yung NFA, pero yung NFA ho noon, ang nabibili ho talagang may amoy, na kahit ilang hugas ang gawin mo, at hanggang naluto na, maaamoy mo pa rin din nung klase ng bigas. Pero ito pong nabili ko kagahapon, no, na 10 kilong bigas na halagang 20 pesos, ay talagang okay po ang kanyang lasa. Ano ho, wala hong problema, pero importante mahuhugasan pa rin din, mga kabig at mga katoto. Okay, so naway, maikalat sa buong Pilipinas ang halaga, ang bigas na ito, nang sa ganun ang lahat ay masaya, ang lahat ay matulungan. Sa pamamagitan man lang nito ay medyo makatipid ng konti si nanay, si tatay, yung mga naghahanap buhay para igapang ang kanilang pamilya, ang mga umaasa sa kanila. Okay po ba mga kabig, mga katoto? Kung inyo pong nagustuhan ang ating pong kwentuhan, talakayan ngayong umagang ito, mag-like po kayo dyan, ha? Mag-heart po kayo naman dyan, ha? Mag-share at syempre, mag-subscribe. Okay po ba? Kung okay po, maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat.